Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Hello po mga kapatid. Ito po muli si Kuya Chris nagbabalik upang magbahagi ng salita ng Diyos. And mga kapatid, kumusta po kayo? Mga po ay okay lang kayo? At sana po ay maging maayos ang ating pangatawan. Maging malusog nawa po kayo at hindi magkaroon ng sakit. At nawa po mga kapatid ay samahan na po tayo ng banal na Espiritu na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. So, mga kapatid, kapag konting introduction lang po muna ito, mga kapatid, no? Habang hindi pa ako nagbabasa about sa Bible. Kasi mga kapatid, kapag may problema kasi talaga ang isang tao, hindi mo alam kung saan ka lalapit, di ba? Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pag na-stress ka, di ba, mga kapatid? So, sabi ng Panginoon, lumapit ka lang sa akin. Lumapit lang daw tayo sa Kanya. At bibigyan tayo ng kapahingahan. So, kasi mga kapatid, ang nagbibigay solusyon ng bawat problema natin ay ang Diyos. Yan. Agree po ba kayo doon, mga kapatid? Sapagkat siya lang ang solusyon natin sa bawat problema natin. Kaya bawat pag tayo na-stress o nagkakaroon ng problema, kapag tayo lumapit sa Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, walang hindi niya susolusyonan. Walang hindi niya tayo bibigyan ng kapayapaan. Diba? Sabi ng Panginoon Yesus, sumainyo ang kapayapaan. Diba? Sabi niya. Kaya kapag tayo lumalapit sa Diyos, bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Kasi kung hindi tayo nagtitiwala, hindi natin mararamdaman yung kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Kasi yung iba kasi dyan, sobrang stress na, lalo na yung mga isang kahig, isang tuwang mga tao, mga mahihirap, di ba? Sa sobrang stress, nakakagawa na ng masama, di ba? Nakapagnakaw, nakakapatay, di ba? Makaraos lang, iba nagpapakamatay, di ba? Hindi po ganun. Kapag tayo nahihirapan sa buhay, o pag tayo nagkakaroon ng problema na sa tingin natin ay hindi natin kakayanin, huwag tayo basta-basta sumusuko. Andyan po ang Diyos para magbigay ng solusyon sa bawat problema. Basta hindi tayo lalakad sa daan ni Satanas. Huwag tayo agad lalakad doon. Lumapit muna tayo sa Diyos. Kasi kahit anong hiling mo, kahit anong lapit mo sa Diyos, kung ikaw na may lumalakad sa gawain ng masama o gawain ni Satanas, hindi tayo papakinggan po ng Diyos. Basta yung mga taong nagtitiis, mga taong naghihirap at nagtitiis, tapos lumalapit sa Panginoon, yun yung binibigyan ng solusyon, no? Yun yung mga taong binibigyan ng kasagutan doon sa kanilang mga prayer sa Diyos. Basta hindi tayo gumagawa ng masama. Kasi pag kayo gumagawa ng masama or gumagawa ka ng gawain ni Satanas, diba? Kahit anong dalangin mo, kahit anong prayer mo, hindi ka bibigyan ng kapayapaan, ng kapanatagan ng ating Diyos, diba? Yung iba dyan, kahit anong yaman, diba? Sa kulay, mayaman ka nga, pero nakukuha mo naman sa sugal. Yung kayamanan mo, nakukuha mo sa pandaraya, yung kayamanan mo. Diba? Kahit ang yaman mo, parang hindi ka pa rin kontento. Kasi nga, gawaan ni Satanas yun. Yung mga ganun bagay. Pero kung ikaw nagtitiwala sa Diyos, bibigyan tayo ng kakontentuhan ng Panginoon sa ating buhay. Kahit tayo mahirap o mayaman, basta
Hindi tayo gumagawa ng gawain ng dyablo at lagi tayong gumagawa ng mabuti sa ating kapwa at hindi natin pinapangunahan ng Diyos sa ating buhay na kapag na-stress tayo, magkikitil na lang ng buhay. Hindi po ganoon. Pag tayo may problema, yan, lapit lang tayo sa Diyos. May Diyos na nakadinig ng ating prayer. Basta tayo ay dapat nasa Kanya lang. Hindi tayo gumagawa ng masama, hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo nanloloko ng tao, hindi tayo nagsusugal, nandaraya, yan. O even yung pag-inom. Kapag lagi tayo nag-iinom, iwasan nyo po yan. Kung gusto nyong mandinig ng Diyos at bigyan tayo ng kapanatagan sa buhay, o kakontentuhan sa buhay, tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi kung tayo nagtitiwala sa Diyos, walang problema na hindi niya kayang solusyonan. Amen po ba tayo dyan, mga kapatid? Yan, isang comment naman po dyan, amen. Sapagkat lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos. So kapag may problema, ay kaya niyang solusyonan. Kasi ito nga mundo di ba nagawa niya? Ito nga tao di ba nilikha niya, tayong mga tao. Yung problema pa kaya natin ang hindi niya masolusyonan. Di ba? So kahit anong problema ang dumating sa buhay mo, basta't magtiwala ka lang sa Diyos. Ayan, sumunod tayo sa kanyang utos. Walang hindi niya bibigyan kasagutan ng ating mga panalangin. Walang hindi niya bibigyan ng solusyon ang ating mga problema. Yun po ay totoo po yan. Basta manalig lang tayo sa Diyos at hindi tayo gumagawa ng masama. Yan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Di ba? Nabanggit ko po yan isang gabi. So, pasimula po tayo mga kapatid. Sabi sa Pilipos 2 verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo. Yung pagpapalalo po ay pagyayabang. Yung pagmamataas, yung pagpapalalo. Kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Diba? So, dapat daw lagi tayong humble lang. Humble tayo sa lahat ng bagay. Hindi porket nakakaangat-angat ka na sa buhay, naghihinambog ka na. Hindi po ganun. Dapat lagi tayong humble. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. At ang sino mang nagpapakataas ay ibababa ng Panginoon. Kaya dapat lagi tayong humble lang. Yung dapat laging mababa lang yung ating pag-iisip kahit na tayo ay nakakaangat-angat na sa buhay. Hindi tayo magmayabang sa ating sarili. Pag yun ang nakikita ng Diyos sa atin, bababa tayo ng Diyos. Balang araw. Hindi man sa ngayon, baka may bigyan tayo ng problema kapag ganun tayo. Sabi sa 5, magkaroon kayo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo din naman. So magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. So yung dapat daw natin na laging isipin or laging maging desisyon sa buhay ay yung laging yung kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano bang naging niya buhay dito sa
sa lupa nung siya nabubuhay, malalaman niyo po yan through Bible. Diba? Even ang anak ng Diyos, hindi siya namuhay dito sa lupa na mayabang. Bagkus, o hindi siya namuhay dito sa lupa na isang hari, na isang makapangyarihang hari. Hindi po ganun ang Panginoong Jesucristo. Bagkus ang namuhay ang ating Panginoong Jesucristo na isang normal na tao, isang kalpentero, na nangangaral ng salita ng Diyos. Diba? Isang pangkaraniwang tao lang. Ganun niya binaba ang kanyang sarili. Dapat tularan natin daw ang Panginoon. Kung paano siya nagpakababa, ganun din dapat tayo. Hindi siya kumain ng may mamahaling pagkain, di ba? Kung ano yung mga kinakain ng mga apostol, kinakain din ng ating Panginoon ng mga panahon yun. Kaya dapat daw ang maging pag-iisip natin ay yung kay Kristo Jesus. Kasi ang Panginoong Jesucristo ay namuhay dito sa lupa. Hindi siya namuhay ng marangya. Namuhay siya ng simple lang na isang anak ng isang kalpentero, di ba? Kung tutuusin, di ba, anak siya ng Diyos, may kakayahan siyang maging pinakamayaman dito sa buong mundo, pero hindi niya ginawa 'yun. Kahit na siya may kakayahan na maging makapangyarihan, hindi niya ginawa 'yun. Kasi nga gusto ng Panginoon na tularan natin siya, na magpakababa at maging humble ng lagi. Diba po? At sa mga kapatid, may mga pinag-uutos ang Panginoong Jesucristo na ugat ng mga kasamaan dito sa mundo. Even yan ay inggit o yung mga pag-iinom, pinagbabawal po kasi yan. Sabi nung iba, bakit si Kristo gumawa ng alak? Kwento doon sa kasalan sa Kana. Kung si Kristo ang gumawa ng alak, pwede niyong inumin. Pero paggawa po yan ng tao na may alcohol content, pinagbabawal po yan. Pero kung si Kristo ang gumawa ng alak, walang alcohol yun. At hindi nakakalasing. Yan. Inumin nyo. Kung si Kristo ang gawa, paano mapatunayan na si Kristo ay gumawa ng alak? Diba? Halos lahat ng alak ngayon is man-made na. Wala na yung nanggagaling sa Himala na galing sa Diyos, diba? So, sabi sa Galatia 5 verse 21. Ayan, sabi dito, mga kapanaghilian, mga paglalasing, diba? Mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Diba? Sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, mga kapanaghilian, mga paglalasing. Diba? Sabi, di pa naman ako lasing. Nako. Matakot kayo sa Diyos, mga kapatid. Kasi sabi dito, yung mga gumagawa ng mga bagay na yun, mga kalayawan, at mga katulad nito, mga katulad nun, magdudroga, diba? Pagdidisko, yung mga gulo, laging away ang hanap, o mga katulad yan. Ibig sabihin yung mga kasamaan yun, ibig sabihin, mga ugat ng kasamaan. Ano sabi dito? Gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Diba? Yan po ay nasa Bible.
anumang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol, yan na po yung mangyayari sa mga taong sumusuway sa utos ng Panginoon. Yan po ay may kapalit na kaparusahan sa pagbubulid sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Ayan po nakasulat. Mga kapanaghilian, yung mga inggitero, di ba, kapag ikinahinggit sa isang sa isang tao, sa isang bagay, di ba? Ayan, kapanaghilian. Well, nainggit ka dun, ay, na-promote yun, ako hindi. Ganun. Sabihin, alisin nyo yung pagkainggit sa inyong puso. Alisin ninyo ang inggit sa iyong buhay. Eh, sabihin nun. Kapag ikay masyadong lagi kang naiinggit kahit sa pagkakataon, kahit sa ano ang bagay, sabi dito, ni hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos ang nagsisigawa ng gayong mga bagay. Diba? Alisin niyo po ang inggit sa inyong puso. Alisin niyo po ang inggit sa inyong buhay. Diba? Mga paglalasing, di ba kasama? Mga paglalasing, tigilan nyo na po ang alak. Kasi nga, sabi dito, ang mga nagsisipaglasing ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Yan po ay nakatala sa Galatia 5 verse 21. Eh, sabi, hindi pa naman ako lasing. Ibig sabihin nung huwag kang maglasing, kung uminom ng alak, kasi yun yung ugat, yun yung dahilan kung bakit ka na lasing, umiinom ka ng alak. Ibig sabihin po nito, huwag kayong uminom ng alak. Kahit yan ay 4%, yan pa rin yung ugat. Yan pa rin yung, kapag inaparami, ibig sabihin, nalasing ka na. Ibig sabihin, sa panahon kasi ni Yesu Cristo, ng ating Panginoon Yesu Cristo, inaalis niya yung ugat ng kasamaan, ng kaguluhan. Yung paglalasing kasi, ugat niya ng kaguluhan, ng kasamaan. Kaya, hindi tayo pinaglalasing o pinapainom ng alak. Kasi ang sabi dito, kung kayo maglalasing, hindi kayo magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo makakasama doon sa kaharian ng Diyos pagdating ng paghuhukom. Ang kabaligtaran nun, ibubulid sa impyerno yung mga gumagawa ng mga kapatid. Takot kayo sa Diyos kasi yun, nakasulat. Mga kalayawan. Ano ba yung mga kalayawan? Diba? Yung nag-i-enjoy lang sa buhay, pasarap buhay, laging nagdi-disco, pupunta sa padis, di ba? Laging travel na hindi man lang magawang tumulong sa magulang o sa kapwa-tao, di ba? Inuna yung kanyang sarili. Di ba? Sa mga kalayawan, yung mga lagi mong sinusunod yung layaw mo, yung luho sa buhay. Diba? Ang mga katulad nito ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos, sabi ni San Pablo. Ano ba yung mga katulad? Yung mga ganun, yung mga magsasabong, di ba? Magdodroga, magsusugal. Kasi yung mga panahon dati hindi pa naman uso sabong kaya in general to mga katulad nito, diba? Sabihin mga katulad ng mga hindi kalooban ng Diyos, yung mga masamang gawain. Ano ba yung mga katulad? Yung mga yun nga, pagsasabong, pagsusugal, pandaraya, mga masamang pita, pang-rape, diba? Pang bababae, pang lalaki, mga katulad nun. Pag-online sabong, pagsusugal, ano yun?
pagmamadyong, lahat ng uri ng sugal. Diba? Yan po ay hindi kalooban yan ng Diyos. Sabi dito, ang mga katulad nito ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang sino mang gumagawa at nagsisigawa ng mga masamang gawain, diba? Ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kaya matakot kayo sa Diyos. Kung gusto yung masumpungan o makasama sa kaharian ng Diyos balang araw pagdating ng paghukom, ang utos sa atin ay magpakabanal at sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun po ang utos sa tao. Yun po ang utos ng Panginoon sa tao. Sapagkat, sabi dito, ang buong katungkulan ng tao ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Ayan, nakasaad yan dito. Wait na po. Search natin. Ayan. Ayan. Sabi sa Ecclesiastes 12 verse 13, ito ang wakas ng bagay, ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, di ba? Sabi sa Ecclesiastes 12 verse 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao, di ba? Yung pagsunod sa Diyos ay yung buong katungkulan ng tao. Yun yung utos ng Panginoong sa atin. Ang sundin natin ng utos ng Panginoon. Hindi utos ng demonyo o daan ng demonyo. Ang pinapasunod sa atin ay buong mga kautusan ng Diyos. Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ang pagsunod sa utos ng Diyos. Diba? Nakasaad po yan. Sapagkat kung hindi ka susunod, gumagawa ka ng mga katulad dito, mga paglalasing, kalayawan, pagsusugal, pambababae, panlalaki, lahat ng uri ng sugal, sabong, di ba? Online sabong. Sabi dito, na ang mga nagsisigawa ng mga gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Di ba? Ito'y binabasa ko lang, mga kapatid. Hindi ko po ito utos. Utos to ng Diyos. Hindi po utos to ng tao. Ang utos ng tao, pwede mo pang hindi sundin eh. Pero ang utos ng Diyos, ang sino mang sumuway dito, ay may kaparusahan, mga kapatid. Ito yung pagbubulid, pagpaparusa sa impyerno, panghabang buhay po, mga kapatid. Eh, matakot sa Diyos. Matakot po kayo sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat sino mang hindi natakot sa Diyos, ay paparusahan niya. Ako po ay sinusugo niya upang magbasa ng kanyang mga utos. Upang paalalahanan kayo habang hindi pa dumarating ang ating Panginoong Jesucristo upang maghukom sa atin. Kayo magsisi sa inyong mga kasalanan at magbautismo upang mahugasan ang inyong mga kasalanan, upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Yung pagbabautismo, mga kapatid, yun po yung nilulubog sa tubig. Yan po yung nakasaad at sinabi ni Pedro. At mismo ang Panginoong Jesucristo ay nilubog sa tubig sa ilog ng Jordan. Ang nagbautismo sa kanya si Juan Bautista. Nakasaad po yun sa Biblia.
At sundin natin kung ano yung tamang process ng utos ng Panginoon. Ano po? Huwag kayong matigas ang ulo. Hindi ito yung katulad ng baby na binibinyagan. Hindi po ganun. Sapagkat ang mga baby wala pang muwang. Hindi pa yung nakagawa ng kasalanan. Ang binabautismuhan lang po mga kapatid yung mga taong makasalanan o nakagawa na ng kasalanan. Yan po ang utos ng Panginoon. Pag hindi po natin nagagawa yan, yung buong kautusan ng Panginoon, pagpatawad niyo po. Yan po ay may kaparusahan. At ang magpaparusan niyo po ay ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sabi sa ikalawang Timoteo 3 verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yun ang sabi ng Panginoon. Gawang mabuti ang ating gawin. Diba? Hindi gawang masama. Sapagkat yung mga pagsasabong na yan, pagsusugal, paglalasing, hindi naman po mabuti yan. Diba? Yung mga nabanggit ko, pandaraya, yan po yung gawain ng Diablo, mga kapatid. Hindi po yan kalooban ng Diyos. Kaya matakot kayo sa Diyos. Kasi yun po nakasulat sa Bible. Sabi sa unang Timoteo 3 verse 15, ngunit kung ako'y magluwat sa mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao ay ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at suway ng katotohanan. Di ba? Sabi ng San Pablo kay Timoteo, na ugaliin daw natin sa bahay ng Diyos. Na siyang iglesia ng Diyos. Yan po ang iglesia na nasa Bible. Ang iglesia ng Diyos. Tingnan niyo po sa Biblia niyo. Unang Timoteo 3 verse 15. Diba? Yan ang pinapagawa ng Panginoon sa atin na sinulat ni San Pablo. Sabi sa Santiago 4 verse 7. Santiago 4 verse 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Diba? Sabi ni Santiago. Santiago 4 verse 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Sabihin, magpasakop tayo sa Diyos. Kung magpapasakop tayo sa Diyos, susundin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi natin susundin yung gawain ng mga dyablo, di ba? Kasi ang gawain ng Diyos ay yung mga gawang mabuti, mga gawang sakdal, mga gawang magpakabanal, di ba? Yun po ang gawain ng Diyos. Kung tayo nagpapasakop sa Diyos, yun yung gagawin natin, hindi yung magsusugal, paglalasing, di ba? Pagbibisko, pambabae, panlalaki, hindi po yan. Kasi ganyan po yung gawain ng dyablo, mga ganyang bagay. Pag tayo nagpasakop sa Diyos, sabihin niyan, magpakabanal tayo, gumawa tayo mabuti sa ating kapwa, diba? Mahabag tayo, dapat marunong tayong maawa. Yan yung mga gawain ng Diyos. Magpakabanal. Sabi sa Ephesians 5 verse 17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Di ba? Kalooban ba ng Diyos magsugal? Kalooban ba ng Diyos sa mandaya? Di ba hindi? Kalooban ba ng Diyos na magpeke ng dokumento? Di ba hindi? Kalooban ba ng Diyos sa magsinungalin? Di ba hindi? Kalooban ba ng Diyos sa mag-inom? Di ba hindi?
maglasing. Kalooban ba ng Diyos magsugal? Di ba hindi? Yan po yung kalooban ng diablo yan. Yung mga binabanggit ko na yan. Sino mang gumagawa ng kalooban ng diablo, may kaparusahan hanggat hindi kayo nagsisisi sa inyong mga kasalanan. Sabi sa unang Thessalonica 4 verse 3. Unang Thessalonica 4 verse 3. Yan, tandaan niyo po yung mga talata, mga kapatid. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal. Yan. Ang kalooban ng Diyos ay pagpapakabanal na kayo'y magsiilag sa pakikiapid. Diba? Pakikiapid. Adultery. Diba? Lagan nyo daw yan. Yung pagkakaroon ng third party, mga kabit. O kayo may mga asawa na o girlfriend na. O mga partner na sa buhay. Ilagan nyo po yan, mga kapatid. Huwag na kayong tumingin ng masamang pagnanasa sa ibang tao, sa mga babae o lalaki man. Diba? Sabi sa Efeso 5 verse 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak. O yan, nakasulat. Sabi sa Efeso 5 verse 18, ayan, tandaan nyo po yung talata, mga kapatid. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Di ba? Ang alak pala ay kinaroroonan ng kaguluhan. Siyang tunay. Siyang totoo po yung mga kapatid. Sapagkat, di ba, paglasing ka na, kalimitan, gulo ang abot niyan. Kalimitan, away ang inaabot sa mga kalimitan, sa mga parties, di ba? Mga inuman, sa bar, mga piyestahan. Diba? Sabi dito, kinaroroonan ng kaguluhan ng pagdalasing ng alak. Diba? Kaya tayo matakot kayo sa Diyos. Kalimitan ngayon, di ba? Halos mga lasinggero, lasinggo. Iwasan nyo na po ang alak, mga kapatid. Bukod sa pinagbabawal ng Diyos yan, ay masama rin yan sa ating kalusugan. Di ba? Takot kayo sa Diyos. Kung gusto nyo magkamit ng buhay na walang hanggan, iwasan nyo po ang alak. Iwasan nyo maglasing. Sabi sa Galatia 6 verse 1, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan. Ang iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Lahat ng tukso, mga kapatid, yan po ay gawain ni Satanas. Kaya huwag tayong papatukso kahit saang bagay, sa pera man, sa babae, sa lalaki, sa kayamanan, kapangyarihan. Lahat po ng tukso ay nasa paligid lang natin. Kaya sabi dito, magsilag kayo sa tukso. Diba? Kasi pag tayo'y nagpadala sa tukso, sumusuway na tayo sa utos ng Panginoon, sa kalooban ng Diyos. Nang sino mang sumusuway sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay may kaparusahan po yan. Sabi sa unang Korinto 7 verse 5, huwag magpigil. Diba? Taktang tayo. Sabi sa Lucas 1 verse 15, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon
at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Diba? Sabi dito, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Kung gusto mo maging dakila sa paningin ng Panginoon, sabi dito, siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin. Diba? Ang tinutukoy po dito ay si Juan Bautista. Hindi po siya uminom ng alak. Kahit ang Panginoong Hesukristo. Diba? Wala pong nakatala na siya'y maglalasing. Gumawa lang siya ng alak. Pero yung alak na yun, siyang nagawa. Ang alak na yun ay walang alcohol. Kung ang alak na ininom niya si Hesukristo ang gumawa, inumin nyo. Pero patunayan mo muna na si Hesukristo ang gumawa niyan. Diba? Sarap ng Diyos, patunayan mo. Kasi kalimitan ng alak ngayon, gawa na ng tao. Diba? Diba? Sabi dito, hindi siya inom ng alak, ni matapang na inumin. Tinutukoy po dito mga kapatid ay si Juan Bautista. Pagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Patatagin niya ang daraanan ng Panginoong Jesucristo. Sabi sa Santiago 3 verse 16, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Diba? Yung paninibugho, mga kapatid, pagkakampi-kampi, diba? Yung kalimitan, mga prat yan sa panahon natin ngayon. Ay doon mayroong kaguluhan. Totoo naman, di ba? Pag may mga fraternity, doon may kaguluhan at mga gawang masama. Yung mga ganggang, di ba? Gapos gang, chinelas gang, di ba? Balisong gang, di ba? Mga ganong gang. And sabi dito, lahat ng gawang masama nandyan sa mga taong ganyan. Yan ay parurusahan po ng Diyos. Hindi ito ang karunungan bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman at sa dyablo. Diba? Yung mga paninibugho, pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at gawang masama. Sabi di sa 15, hindi ito ang karunungan na bumababa mula sa itaas, kundi nauukol sa lupa, sa laman, at sa dyablo. Diba? Gawaan nyo ng demonyo, mga kapatid. Iwasan nyo po yan. Sabi sa unang Korinto 14 verse 33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Diba? Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Sabi sa unang Timoteo 6 verse 19, na mangagtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Sabi sa unang Timoteo 6 verse 17, ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana sa lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Pati ang mayayaman po,
kasabihan ni San Pablo kay Timoteo. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Di ba? Kalimitan po kasi sa mayayaman, mga kapatid, alam mo kung sino na. Di ba? Sabi dito, huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Dapat laging, humble lang tayo, mga kapatid. Kahit ikaw ang pinakamayaman dito sa buong mundo, wala ka pa rin hihigit, hindi ka pa rin hihigit sa Diyos. At matuto tayong sumunod sa Diyos. Sabi dito, huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Sinasabihan yung mga mayayaman sa sanlibutan. Lalo na siguro yung mahihirap, di ba? Yung mayayaman nga sinasabihan, dapat tayo ding mahihirap. Dapat naging humble lang tayo. Hindi tayo mapagmataas sa ating sarili. Sino mang nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa ng Panginoon sa impyerno na panghabang buhay, mga kapatid. Yun po ay ang kaparusahan sa sino mang sumusuway sa kalooban ng Diyos. Sabi sa unang Pedro 5 verse 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala at humahanap ng masisila niya. Diba? Sa lahat ng bagay, dapat lagi tayong mapagpigil. Iwasan natin yung panggigigil. Sapagkat ang dyablo ay mahanap ng kanyang masisila. Pag hindi natin napipigilan ang ating sarili at tumantong ito sa galit ng ating puso, ay nakakalabag na tayo sa Panginoong Diyos. Kaya dapat lagi tayong mapagtimpi. Huwag nating kikimkimin lahat ng bagay. Dapat lagi tayong sumunod sa kautusan ng Panginoon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Sabi sa Santiago 3 verse 5, gayon din naman, ang dila ay isang maliit na sangkap. Diba? Ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito kung gaano kalaki ang gubat, ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy, di ba? Ang dila daw isang maliit na sangkap. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, yung dila kapag hindi mo iningatan, ay lubhang nagpapaliyab daw ng isang maliit na apoy. Sabihin dito mga kapatid, yung dila mo, itiko mo. Yung dila mo, pag wala namang magandang masasabi sa iyong kapwa, itiko mo, huwag kang maging madaldal. Kasi yan ay ang dila o ang labi ay nagpapahamak sa kanyang sarili. Kasi kung ikaw ay madaldal, nako, matakot kayo sa Diyos, mga kapatid. Pagkat ang dila, ang sabi dito ay nagpapaalam ng lubhang maliliit na apoy. Pag yun ay putak ng putak parang manok, nako, nakakagalit po yan, mga kapatid. Kaya po, dapat tayo laging tahimik. Pag hindi naman kailangang sumabat, huwag kang sasabat. At huwag ka namang magkukwento ng wala namang katuturan. Diba? Dapat pag yung isa'y medyo sinasabihan, suppose sa mag-partner o mag-asawa, isa sinasabihan ka, tapos ikaw dada ka ng dada, parang ayaw mo makinig. Diba? Parang hindi mo nire-respeto yung iyong asawa niyan. Uno, yung iyong partner. Dapat magrespetuhan kayo. Kasi nga, pag wala kang respeto sa iyong kapwa-tao, sa iyong asawa, sa iyong partner, hindi maganda.
ang kahinatnan po niyan mga kapatid. Na dapat marunong kayo rumespeto sa tao o sa mga taong nasa paligid nyo. Hindi yung pinagsasabihan ka kasi mali ka na, dadaldalan mo pa, naku, kakantahan mo pa. Mga kapatid, natakot kayo sa Diyos. Sapagkat ang sino mang hindi gumagalang sa kanyang kapwa, hindi ka nagrespeto sa iyong kapwa, yan po ay baka hindi ka rin irespeto ng Diyos. Baka kahit anong dalangin mo sa Diyos sa mga makapangyarihan, ay kantahan ka lang din. Diba? Hindi ka rin pakinggan. Kasi nga, hindi ka rumerespeto sa iyong kapwa. Eh. May sinasabihan ka na kakantahan ka lang. Sa sinasabihan ka, patutugtugan ka pa ng malakas na ano. Diba? Dapat po ay, mga kapatid, matuto tayong mapagpakumbaba. Pag nagkamali tayo, alamin mo yung pagkakamali mo at humingi ka ng tawad, humingi ka ng sorry. At yung mga pagkakamali na yun, dapat hindi mo na inuulit. Kasi nga nag-sorry ka na eh. Pag paulit-ulit na yan, parang sinasadya mo yan mga kapatid. At hindi maganda po yun. Yung paulit-ulit na lang na nagkakasala, nagkakamali. Dapat pag nagkasala ka, tandaan mo yung pagkakasala mo. Hindi yung, ay sorry, nagawa ko ulit. Hindi po ganun mga kapatid. Sapagkat ang isang maliit na kasalanan kapag yan ay dumami, nagiging malaki rin po yan. Baka hindi na yung mapatawad pag yan ay paulit-ulit. Sabi sa Santiago 3 verse 2, sapagkat ang maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal lang gayon, may kaya rin namang makapagpigil ng buong katawan. Diba? Kalimitan kasi tayo nagkakasala talaga, natitisod sa mga maling bagay. Pero, ang sino mang daw na hindi natitisod o hindi nagkakasala o pinipigilan niyang magkasala siya, ay isang taong sakdal sapagkat ang pinipigilan ito ay buong katawan. Diba? Yun po ay yung mga taong may chance na makasama ng Diyos sa kaharian. Santiago 3 verse 3 hanggang 5. Kung sa atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay hindi binabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Narito, ang mga daong naman, bagamat lubang malalaki, ay itinutulak ng malakas na hangin. Gayunmay sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig na taga-ugit. Diba? Yung taga-ugit, yung tagahila nung tagahila nung layag. Yun. Kung saan mo daw ipaling yung layag, hindi doon nasunod. Kahit malaki daw yun. Basta hilahin mo yung layag kung saan mo gusto. Diba? Tsaka daw, yung lagyan natin ng preno yung ating mga bibig. Para daw hindi tayo mapahamak. Sabi sa Santiago 3 verse 6, at ang dilay isang apoy. Yan, di ba? At ang dilay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan. Di ba? Ang dilay pala ay isang apoy. Ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at nang pinagniningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinaniningas ng impyerno. Di ba mga kapatid? Ang dila daw ay pinaniningas ng impyerno.
kapag masasama yung lumalabas sa dila mo, kapag walang preno ka sa dila mo. Di ba yung mga tismosa? Mga tismoso, nako, bawal din po yan, mga kapatid. Yung tinichismis mo yung kasiraan ng isang tao, di ba? Paninirang puri yun. Diba? Pag ginagawa niyo po yan, nakakalabag na kayo sa utos ng Panginoon, sa paninirang puri. Kinakalat mo yung kasiraan ng isang tao. Yun ang tinatawag na paninirang puri. Sinisira mo yung puri. Nung kahit pa yan ay totoo, manahimik ka na lang. Hindi mamarites mo pa yun sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo. No, mga kapatid, matakot kayo sa Diyos. Pagkat ang mga marites, pag hindi kayo nagbago, kayong bahala po. Basta po ako tagahatid lang ng utos ng Panginoon. Bago na kayo, mga kapatid. Pag dumating ang Panginoon, baka pagsisihan nyo lahat ng mga gawin nyo sa buhay. Habang hindi pa dumarating ng Panginoon dito sa lupa, baguhin nyo na natin ang ating sarili. Magpakabanal na tayo. Magpakasakdal na tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Diba? Para natin malalaman ang utos ng Panginoon, siyempre, through Bible. Yan. Basahin natin ang Biblia. Umpisahan natin sa bagong tipan. Diba? Kay Lucas, kay Mateo, kay Pablo, kay Pedro, kay Juan, diba? Kay Santiago. Yan. Umpisahan muna natin doon, mga kapatid. Sabi sa unang Pedro 3 verse 10, sapagkat ang magnais na umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama, di ba? At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Kung gusto mo daw makita yung mabubuting araw mo pa, sabi ni Pedro, magpigil ng kanyang dila sa masama. Ibig sabihin, yung dila mo, pigilan mo umimik ng mga masamang bagay. Lalo na yung pagmumura, di ba? Panggagago ka, di ba? Yung mga walang kwenta, yan, pigilan niyo po yan. At mga bibig, di ba? Nagsasalita ng mga kasinungalingan, tigilan niyo na po yan. Tigilan niyo na po magsinungalin sa pamamagitan ng inyong dila. Magsabi kayo ng katotohanan. Sapagkat ang sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Di ba? Katotohanan lang po ang ating sabihin. Sino mang magsisinungaling, parurusahan ng Diyos. Bakit si Pedro, pinagsinungaling ni Kristo? Diba? Bakit inutusan ka ba ng Panginoon? Utos yun kay Pedro Kung gagayahin, hindi ka naman inutusan ng Panginoon. Sapagkat kung siya magsasabi ng katotohanan, alam ni Kristo mapapahamak ang mga alagad. Diba? Pag hindi niya tinanggi ang Panginoon sa Kristo. Huwag natin pangunahan ng Diyos. Hindi naman tayo sinasabihan ng Diyos na magsinungaling. Diba? Kay Pedro lang yung sinabi, hindi sa atin. Utos sa atin, huwag tayo magsisinungaling. Kasi alam ni Kristo kapag siya hindi tinanggi, madaman yung mga apostol. Wala nang mangangaral. Baka isama din sila sa pagpapako sa krus, di ba? Kaya inutusan ng Panginoon si Pedro na itanggi siya ng 3 beses. Di ba? Utos yun sa kanya. Maliban doon, wala nang inutos ng Panginoon na magsinungaling.
Sabi sa unang Pedro 3 verse 11, at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan, di ba? Sabi ni Pedro, at tumalikod siya sa masama. Lahat ng gawing masama, talikuran natin. At gumawa ng mabuti. Yun ang utos ng Panginoon. At hanapin ng kapayapaan at kanyang sundan. So, lagi nating hanapin ng kapayapaan sa ating buhay. Hindi yung laging hanap natin may gulo. Matakot kayo sa Diyos, mga kapatid. Pagkat hindi nyo nanaisin ang parusa ng Panginoon. Sabi sa Kawikaan 10 verse 19, ang karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. So, sabi sa Santiago 1 verse 26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihon ng taong ito ay walang kabuluhan. Di ba? Sabi sa Santiago 1 verse 26, kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay reliyoso, may laging palasimba, laging paladasal, diba? Yung mga reliyoso, diba? Samantalang hindi nagpinipigil ng kanyang dila, diba? Kundi dinadaya ang kanyang puso,
Diba, ito, sabi sa 5, gayon din naman. Sabi sa Santiago 3 verse 5, gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. Diba? Diba may trending ngayon, isang vlogger na noong unang ginagawa nito yung mayaman challenge eh. Ang makina ng pag yung mayaman. Ngayon, na dati, medyo bilib na bilib ako. Pero ngayon parang hindi na eh. Kasi nga, yung kanyang dila ay isang maalab na apoy. Mga kabastusan ang lumalabas sa kanyang bibig. Diba? Kahit ikaw ay nagbibigay ng tulong sa iyong kapwa, pero yung dila mo naman ay hindi mapigilang magmura, diba? Hindi mapigilang magsabi ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Diba? Walang kabuluhan yan sa Diyos. Diba? Kahit ikaw pa ay mamigay ng milyong-milyon, pero ang dila mo naman ay mapalalo, mabagmataas. Parang apoy na nagliliyab, nagsasalita ng masasama sa kanyang kapwa. Diba? Yan po ay walang kabuluhan sa Diyos. Ang utos sa atin, dapat maging humble lang tayo. Maging low profile lang. Kahit ikaw pa yung pinakamayaman. Kung ikaw na may hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, wala kang kwenta. Wala kang kwentang tao, sabi ng Panginoon. Diba? Wala kang kwenta sa Kanya. Pagkat ang utos sa atin ay laging low profile. Laging humble lang tayo. Diba? Wag laging mga kapatid, wag laging puro pera ang isipin nyo. Isipin nyo makasunod sa utos ng Panginoon. Kalooban ng Diyos, yung dapat lagi ang nasa isip natin. Hindi laging puro pera, trabaho. Hindi po ganun. Kasi kung yung ganun ang gawin natin lagi, nakakalimot na tayo sa Diyos, na manalangin, na tumulong sa kapwa. Diba? Hindi tayo kakalugdan ng Diyos, mga kapatid. Sabi sa unang Pedro 3 verse 10 hanggang 11, sapagkat ang nagnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama. At ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Yung mga hindi totoo. Diba? Sabi sa Efeso 4 verse 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabubuting ikatitibay ayon sa pangailangan upang pakinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Diba? Ang anumang salita daw ng mahalay, sabihin mga kabastusan, mga kahalayan, ay huwag daw lumabas sa iyong bibig. Diba? Mga pagmumura, yan po ang utos ng Panginoon. Kahit pa kayo nagpamudbod ng santrak na saging, kung bastos naman yung lumalabas sa iyong bibig, sumusuway ka sa utos ng Diyos. Diba? Dapat laging humble lang tayo. Dapat laging mababa lang ating pag-iisip.
Kaya tuloy, di ba? May-issuehan ka ng warrant of arrest. Kasi ang sino mang nagpapalalo o nagmamayabang sa kanyang sarili, yan po yan, may kahantungan. Hindi lang dito sa lupa. Hindi sa impyerno, mga kapatid. Kaya matakot kayo sa Diyos. Ang utos ng Diyos ay makapangyarihan. Pag hindi natin ito nasusunod, hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos, may kaparusahan po, mga kapatid. Pagbubulid o pagtatapon sa dagat-dagatang apoy, panghabang buhay. Habang buhay yun, mga kapatid. Kaya magbalik loob kayo sa Diyos kung ayaw yung mapunta doon sa impyerno na sinasabi ng Biblia. Kamahin iniisip ng iba, pagpatayin na ako, wala na yan. Hindi po yun, kapatid. Hindi po ganun yun. Ang Diyos ay mga pangyarihan. Kaya kanyang itapon sa impyerno kahit ikay patay na. Pwede kanyang buhayin, pwede kanyang itapon kahit ikay wala na dito sa mundo. Kasi may muling pagkabuhay po, mga kapatid. Lahat ng bagay ay walang imposible sa Diyos. Pag sinabi niya na lahat ng mga makasalanan dito sa mundo ay itatapon niya sa impyerno, panghabang buhay. Diba? Mangyayari po yun. Mangyayari po yun. Kaya tayong lahat po, mga kapatid, magbalik loob na tayo sa Diyos. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Sundin natin ang kanyang utos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang imposible na mangyari. Na posible sa Kanya. So, mga kapatid, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Nawa mo po, mga kapatid, ay magising tayo sa katotohanan na tayo gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Maghari nawa ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi sa Diyos, ang pinakamataas sa pagpupuri, magpakailanman. At ito po si Kuya Chris, ang nag-iiwan ng katagang pag-ibig.